tumaas po yung rating niyo. Although, number 2, kinakonsider po kayo na isa sa mga paboritong vice presidential candidate dahil genuine Ilocano daw and with Visayan blood. Sir, sa pinaka-latest na statement ni Senator Franklin Dingdon on TV and newspaper, sinabi daw niya na yung pagbukas ng Mamasapano investigation, posible daw na makapabagal sa proseso ng legislative process para sa pagpasa ng proposed bank sa Moro Basic Law. Ano po yung reaction niya dito? Hindi naman siguro dahil ang pag-conduct ng hearing ay hindi naman during session. Sa ngayon, ang basic law sa Bangsamoro is being deliberated during session time. So, yung pag-hearing sa Mamasapano, hindi kukuha ng oras. So, I think it will still be the same. I don't know kung gano'n na sitwasyon sa House. Sila ang naghahabol ngayon para pag-interpolate doon sa basic law ng Bangsamoro Autonomous Region. So, I think kaya naman namin to do both. At hindi naman unless meron talagang significant findings doon sa Mamasapano na kailangan isama sa basic law. Pero palagay ko ang mangyayari dyan hindi talaga. Ang katotohanan niya, hindi natin maiwasan dahil ito yung hiningi ng isang senador, Senator Enrile. So, ang very tama naman yung kanyang dahilan, sabi niya na hindi siya nabigyan ng chance na magtanong. So, ito na yung chance niya magtanong. So, baka meron siyang ibang line of questioning at saka baka meron siyang ibang informasyon na makuha. So we should allow him his time to question. And I think hindi naman magiging problema na doon sa basic law. Hindi siguro naman mawawalan ng oras, makukuhanan ng oras doon sa pag-interpolate sa basic law. I think it will be okay. Okay. Follow-up question, sir. Gaano po katotoo na may namumuong alyansa sa pagitan ninyo at ni LP Presidential Bet Mar Rojas? Tinatawag po nila itong Alliance for Rojas Marcos or tinatawag nilang Aroma. It was, sabi daw nila, I don't know, it was initiated daw by political organizer, political consultant Jose Escarcion of Antique. Ganun ba? Well, maraming ganyan. Kasi siyempre ang mga iba't ibang grupo ay namimili kung sino gusto lang maging kandidato. So although we have no formal connection with the Liberal Party, siguro ito yung sa initiative na ng mga iba't ibang grupo. At hindi lang yan, meron ka lang naririnig. Although ang talagang katandem ko si Senator Miriam, meron pa rin Duterte Marcos, may Binay Marcos. So, depende na sa tao yun dahil silang namimili na gusto lang magiging kandidato. Salamat po. Jomer Soriano from Brigada News FM Kalibo. Senator, anong reaksyon niyo doon sa pinaka-latest na sinasabi ng administrasyon yung pagbukas daw ng Mamasapano case, pamumulitika lang? Well, matutuloy na kami sa 2 weeks. So, ang bayaran na natin ng ang taong maghusga na pero hindi ko maintindihan paano magiging politika ang investigasyon tungkol sa pagpatay na 44 na pulis. I don't know how that can be a political issue unless lumabas na kung sino man may responsibilidad doon sa pangyayari. Pero ako meron talaga akong gusto pa rin itanong. Hindi politika ito. Gusto ko sanang itanong yung NBI kung ano ng status ng kanilang investigasyon dun sa DOJ. Pero nakita ninyo na kasi naman kami, ang aking interest ay yung katarungan para dun sa mga naiwan ng mga biktima. At hindi ko makakalimutan na nung una silang dumating galing sa Mindanao,
may binalik ang kanilang mga bangkay sa Maynila, kausap ko mga families, ang wala silang sinasabi tungkol sa benepisyo, tungkol sa allowance, tungkol sa kahit na ano, katarungan lang ang kanilang hinihingi. At kaya ang gusto kong itanong sa DOJ, hopefully si Secretary De Lima, bakit isang taon na at yung kaisa-isang hinihingi sa atin ng mga pamilya ay hindi pa naibigay, and that is justice. And so that's what I am, that is, ako yun ang interest ko. So gagamitin ko itong pagkakataon, itong binuksan ulit ang investigasyon para tanong lahat ng mga bagay na yan. And also I would like to ask the NBI what the status is already. Ngayon, marami na, mula nung in-announce na magbubukas ulit ng Mambasapan, biglang bumilis ang trabaho ng DOJ. So if only for that, that's not for politics, that is to help the families ng ating suffer before. So may naging purpose, may naging epekto rin na hopefully maging masasabi natin malapit na mabigyan natin ng katarungan ng ating mga biktima. Sir, last question ho. Ano talaga ang stand mo dito sa Bangsamoro Basic Law? Maliwanag ang aking stand sa Bangsamoro Basic Law from the very beginning. Yung draft na binigay sa amin, palagay ko hindi it is the draft that was given us was unconstitutional, was illegal, and will not bring peace. Kaya ang BBM patay na. Wala nang pag-asa, hindi papasa sa House, hindi papasa sa Senado. Kaya gumawa kami ng substitute bill. Ngayon, wala namang kumukontra doon sa BBM. Ang sinasabi lang namin, yung version gawin yung maganda para talagang magdadala ng kapayapaan. Dahil yung kanilang binibigay sa amin ay hindi magdadala ng kapayapaan, gulo lang ang dadalhin yan. Kaya gumawa ako ng substitute bill. So my position has not changed. My position has always been na kailangan ipagpatuloy ang peace process. At kung yung creation ng Bangsamoro, kailangan din natin tignan na mabuti yung autonomous region para na ito'y maging totoo na magdadala ng kapayapaan. So I think sa aking palagay, yung version naming substitute version na ginawa namin ay first, it's constitutional. Nawala lahat ng problema ng constitutionality. Pangalawa, ginawa namin more inclusive. So lahat ng mga iba't ibang panig ay pinakinggan namin at isinasama namin sa proseso. Dahil yung binigay sa aming original version, may lang ang kausapin ng ibang kausap. So that's my position. It has not changed from the very beginning up to now. And hindi naman, I don't see how kailangan talaga wag natin iwanan ang proseso ng kapayapaan dahil hindi natin maaaring basta't pabayaan na lang napatuloy ang gulo sa South. With this, grab ko na lang yung opportunity, grab ko na lang to thank you. Kasi isang IT ko is from Mindanao. At nung binantayan niyo talaga yung update ng Bangsamoro Basic Law at nung nakita niya na inupost mo, pasalamat siya sa iyo. Good, I'm glad. At that's why, dahil yung dahil ang talagang pinilit ko na magawa namin ay makausap lahat ng involved na parties. At yun ang isang pagkukulang na nakikita namin doon sa original version na hindi MINF lang at hindi kasama ang mga iba't ibang panig. Thank you very much, sir. Thank you. Naunsabi po itong hatian ng Aklan, East at saka West, or dito sa probinsya na sana ngayong 2016 ay papasok. Ngayong 2016, or pagbukas ng sesyon ng Senado after ng eleksyon, ano pong chance ng Aklan na mahati sa dalawang distrito? Ang Aklan na magkaroon ng... Well, meron kasing nung dumating last na Congress, dumating na sa amin yan, at meron ng redistricting ng probinsya ng Aklan. Pero meron mga nag-object. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung tuloy pa rin ang objection. Depende kasi kailangan i-file ulit sa after June. Kasi kung hindi ko aabot ngayon, hindi na nga aabot ngayon, we will file it again.
Ang mga local bill, kagaya ng redistricting, kailangan pumasa muna sa House. Wala kaming magagawa sa Senado hanggang matapos na siya sa House. So, ang nagiging problema, I think, sa House, meron mga objection nung sa palagay, nung last na sponsor ko. Pero palagay ko mukhang naayos na yun. So, palagay ko maganda naman ang chance na magkaroon. Pero pag sakaling manalo po kayo ng Vice President, sige po ninyo ito na maging dalawa. Should I become Vice President, I will be in the executive, no longer in the legislature. So, siyempre, kung anong tulong maibibigay ko para kung yan ang gusto ng tao na magkaroon ng isa pang distrito, well, I will try to assist in any way that I can. Last question na lang po, dito po sa politika. Kasi yung presidential po ninyo sa pagka-presidente si Senator Miriam Defensor Santiago, may lumalabas na Duterte Marcos. Ano po yung reaksyon niyo dito? At saka yung reaksyon ni Senator Miriam sa nangyayari dito? Well, kahit pa paano, kahit na anong pagsuporta na binibigay sa akin, siyempre ako nagpapasalamat. Kung anong reaksyon ni Senator Miriam, kailangan mo siya itanong. Ayaw ko naman na ako sasagot para sa kanya. So, I'm happy na kahit across party lines, merong sumusuporta sa akin. Malaking tulong yan ganyan. Ganyan kasi ang nangyari ngayon, hindi masyado nang matibay ang partido. Ang tao ay namimili from all the lineups. Kung saan sila kumukuha ng yung Pangulo nila, yung Vice nila, yung mga senador nila, kung saan kung pati sa local, ganyan din eh. So, hindi kataka-taka na merong mga ganyan. Meron tayo narinig kanina, yung talagang na merong aroma, yung nabanggit na kanina. So, marami talagang ganyan, and that will continue to happen because nga ang party structure natin, especially dito sa halalan, lalong na sa halalan nito, ay yung party structure ay hindi ganong katibay. Kaya individual, yung bawat botante, bawat grupo ang mamimili ng kanilang magiging lineup. So again, any expression of support, I am very grateful. So ako yung papasalamat sa kanilang pagbigay ng suporta sa akin. Pagiging number 2 sa survey, ano daw po yung reaction mo regarding this? Well, ang reaction ko hindi doon sa numero. Ang number ko yung ang reaction. Tinitingnan ko talaga sa survey, hindi yung numero kung hindi yung trend kung saan papunta. Ang maganda sa survey na lumabas kaninang umaga ay sa lahat ng vice presidential candidates, lahat bumaba, ako lang ang tumaas. So that is a good sign. That parang ang importante, yung momentum ay tama ang takbo, paganda, imbis na pabagsak. So mukha namang yung mensahe namin ay tinatanggap ng tao. I think that's why so far the numbers have been improved. Thank you, sir. My follow-up question is, naalala ko po kasi sa mga history books, matagal nyo na hinihingi na ilibing si Dati President Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa raw ito sa mga hiling dapat ating life. Hindi namin hinihingi na ilibing siya. Hinihingi namin na sundan ang tradisyon na ilinilibing ang isang sundalo at ilinilibing ang isang pangulo sa libingan ng mga bayani. Hindi ito special case. Ito lahat ay pagkaraniwan ng opisyal na nagsilbi na veterano sa libingan ng mga bayani. Ang isang pangulo, kahit lalong-lalo na ang aking ama ay pinaka-decorated na sundalo. So on that basis, pwede na siya dapat sa libingan ng mga bayani. At siyang pinakamatagal na umupo na Pangulo. So on that basis alone, kahit na 4 years lang siyang umupo, dapat libing na siya doon. Ang sinasabi namin, ang sinasabi namin, yan ang karapatan niya bilang sundalo, bilang veterano, bilang Pangulo. So ibig sabihin, pag Vice President po kayo, tuloy-tuloy po yung panawagan nyo na ito na sundin po yung according sa batas? Well, hindi na, ganito na lang. Wala na kaming panawagan. Alam nang lahat kung ano ang position namin at hindi nagbabago yung position namin. Commission election po ay parang dire-diretso ngayon yung preparation nila sa May 26 elections.
Bali, magbubukas sila ng mabuting center sa mga malls. Tapos yung mga PCOS machines nila mabibilis na daw. So tanong ko sana sir, kung ano yung opinion mo, kung satisfied ka na ba sa preparations ng Comelec? Satisfied sa preparations ng Commission on Elections? Well, first of all, hindi ako sang-ayon dun sa mall na gagawin yung presinto. Dahil hindi mo makontrol yung area na yan. Ano gagawin? Pag ilalagay sa mall, kailangan isara yung buong mall. O kung hindi sarado, ang gagawin ko, pupunta ako sa mga kaibigan ko na may tindahan, maglagay kayo ng poster doon. So, paano naman yun? Bawal naman yun. So, paano mo kukontrolin? Ang presinto is very clearly specified kung saan dapat ang presinto. At kailangan pa, hindi ko alam kung bakit kailangan pang palitan. So, I hope na hindi nila gagawin dahil palagay ko masyadong magulo. Doon sa PCOS naman, siyempre maraming nagtatanong kung bakit hindi natin hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita. Bakit sila nagtatanggal ng mga safeguards? At gusto nga namin maibalik ang mga safeguards na yun. Halimbawa, yung dating nagiging problema was yung transmittal. Dati tatlo. Dati yung transmittal sa isa sa munisipyo, isa sa Comelec, at saka isa sa mga media, at saka PPCRB. Ngayon, tinanggal yung sa media at saka sa PPCRB. So, hindi namin alam bakit ganun. Madali lang naman mag-transmit. So, gusto namin ipaglaban na ibalik yun. Pangalawa, yung resibo. Na bawat tao may hawak na resibo. Yun, madali lang naman siguro gawin yun. Pero, palagay ko, yun, may papag-usapan na naman natin sa... Especially yung mga pensioners ng SSS, ng ibento ng Pangulo hapon, ang 2,000 additional. Kasi malulugi daw, ayon sa Malacanang. Any reaction for this? Well, siyempre, very disappointing ang naging desisyon na imbis na hanapan ng ibang paraan. Halimbawa, kung totoo man, ang 2,000 ay masyadong malaki, bakit hindi natin bawasan, gawin natin 1,000. Pero hanapan natin ang paraan para matulungan natin ang mga old age pensioners dahil talaga namang sila sa lahat ng sektor ng ekonomiya ang nangangailangan ng tulong dahil wala na silang trabaho, so paano sila mabubuhay. At ito naman pensyon na ito, hindi naman ito donasyon. Trinabaho nila itong buong buhay nila. So, pera talaga nila, sa kayod at sipak nila na nagkaroon ng pera na gano'n. So, kailangan natin siguro, hopefully sa darating na Congress, sa darating na administrasyon, magagawa natin ang paraan para balikan ang gusto. Senator, siguro pakisilip lang kasi meron from 86 to 90 na meron silang ina-adjust ngayon na hindi napasama kung bakit malulugi ang SSS. Yung ina-adjust nila ngayon para sa mga pensioner. Ilang taon yan na hindi na naisama. Tinitingnan nga namin ang numbers. Halimbawa, yung mga management, milyon ang kanila sinisweldo. Bakit imbis na 2,000, kung talagang hindi kaya 2,000, gawin natin 1,500 o ano man ang kakayanin. Pero para kailangan na matulungan ang ating mga pensioners dahil masyado nang mataas ang presyo ng bilihin at kagaya na sabi ko, wala silang sinasahod sa retire na sila at marami pa ang kailangan lalo na may mga health issues na mga mas matanda. So kailangan natin kahit pa paano makahanap ng paraan para tulungan sila. Senator, nalibot ko ang buong Ilocos Norte. Naluluwa ang mata ko, natutuwa ako sa ganda. Maasahan ba ni Aklan yung ganung paganda? Lahat ng kalsada, everything improvement, pag sakaling mabigyan tayo ng... Sa Ilocos, hindi naging ganyan yan dahil sa national government. Naging ganyan yan dahil sa local government. At kaya naman, lahat ng mga local government ay lagi kong tinutulungan at ginagawa lahat para kung anong progreso ang kaya ng internet o kung ano ang pagbabago na merong na pwede ay mabigay ng ating mga local government officials. Alam naman natin, ang mga governor natin, ang mga mayor natin, hanggang sa mga barangay officials, ay sila naman talaga ang frontline
pagka nandyan sa mga local issues. Kaya siguro, basta may pagpatuloy natin ang pagtulong sa kanila, ang pagsuporta sa kanila, palagay ko bakit hindi makikita pati dito sa probinsya ng Aklan at lahat ng probinsya ng Pilipinas. Thanks so much. Thank you. Ano daw po ba, Senator, yung mga gawin po sa tuwid na daan? Kasi kung ang bill tinutukoy mo is the anti-corruption drive, dapat naman talaga hindi na ikigil yan. Hindi naman dito lang sa administrasyon na nasubulan yan eh. Matagal na yung anti-corruption drive na lahat halos ng administrasyon may anti-corruption drive. Pero ang laking problema, yan na lang ang pinag-uusapan. Kulang naman tayo sa mga pagbabago. Wala tayong infrastructure, ang hina ng agricultural sector, ang taas ng presyo ng bilihin, ang dami pa rin mahirap, ang dami hindi makahanap ng trabaho. Huwag natin sabihin, yun lang ang gagawin natin, anti-corruption drive. Dahil ang dami pang ibang trabaho ang gobyerno na dapat ilupat. So, palagay ko, mabuti ang nag-start ng anti-corruption drive. Meron na tayong anti-corruption drive. Dapat ipagpatuloy natin. First of all, ayusin natin yung anti-corruption drive na hindi namimili ng kapartido. Kung ang isang tao ay makita na may ginagawang kategorian, kahit liberal siya o hindi, dapat kasuhan siya. Ngayon, hindi ganoon. Ngayon, piling-pili lang kung sino ang mga lalabanan. Linalabanan lang yung kalaban sa politiko. Hindi yung tunay na anti-corruption drive yan. Ibig sabihin yan, that is already politicking. Kaya yun ang kailangan pagbabago doon sa tinatawag na anti-corruption. Yes, pala Mr. Senator. No? Sa inyo pag-commercial na naririnig sa television, ano ang gusto niyo ipaiwating na tayo na ang progresibong bukas? Tayo na ang progresibong bukas. Sa information, sa info-commercial po, Senator, ano po ba yung pinakahiwatig na tayo na ang progresibong bukas daw po? Well, hindi naman siguro komplikado. Ang isang bukas na progresibo, na may nangyayari, na may pagbabago, na may pagpaganda ng kabuhayan ng ating mga tao. Paano natin gagawin yun? Hindi naman natin basta't kailangan isa-isahin natin ang iba't ibang sektor. Kagaya yung mga nabanggit ko ng mga problema, itagdag na rin natin dyan yung pagkalat ng iligal na droga. Yung mga bagay-bagay na yan ay kailangan bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Para, halimbawa, dapat palakihin ang ekonomiya, dapat damihan ng infrastruktura. Dahil tayo dito sa Pilipinas, ang pinakamababa ang ginagastos para sa pag-improve ng infrastructure sa buong Asia. At kailangan natin palitan yan. At kung sinasabi ng gobyerno, ang dami-dami nilang pondo, bakit nga marami silang pondo? Dapat ginagamit yan para sa public investment. At sa lahat yung sa educational sector natin, marami na rin tayong pagkukulang. Kailangan natin balikan yan. At yan ang para maging mas magaling at mas handa ang ating mga estudyante at yung mga magiging graduate. Dapat yung mga training program para sa mga mag-graduate ay para paghandain na tunay ang ating mga magiging trabahador ay ipaghanda sila na tunay para kaya nila yung trabaho kung ano man magkakaroon ng trabaho ay ready sila at saka na-train na sila. Tapos yung peace and order situation, yun ang drug problem, kailangan bigyan na ng talagang magandang polisiya yan na kung saan isinasama hindi lamang ng mga pulis, kundi patamahin sa gobyerno. Kung hindi, ang simbahan, ang magulang, ang guro, lahat ng aspeto ng lipunan ay kailangan ipagkaisa-isa para nga ito para mabigyan ng solusyon yung drug problem. Dahil ang drug problem napaka-komplikado. Kung makita natin, ang ginagastos ng Amerika, halimbawa, sa kanilang drug problem ay hindi milyon, hindi bilyon, kung hindi trilyon na dolyares. At nandiyan pa rin ang problema. Kaya kailangan natin hanapan ng solusyon na hindi lang nagsasabi, basta gastusan natin ng gastusan,
mukhang hindi sapat yun. Mukhang kailangan natin maghanap ng solusyon na lahat ng mga nag-aalaga sa mga bata, kasi sila laging binibiktima, lahat ng mga nag-aalaga sa mga bata, nag-aalalay sa mga bata, ay lahat ay kasama sa solusyon. Kung ano yung mga kailangan gawin, yun ang mga nakaplano na. Unang-una, alam naman natin doon sa record niya, infrastruktura lagi ang kanyang inuuna. Dahil totoo nga naman, walang mangyayari sa ekonomiya kung hindi maganda ang ating infrastruktura. Tapos itong problema sa power, hindi tayo nagkakaproblema noon. Ngayon, meron tayong problema sa kuryente. Pa-brown out lahat. Hindi natin nararamdaman sa Visayas at saka sa Luzon na gano'ng kalala. Pero sa Mindanao, walang oras, 10 oras sa isang araw ang brownout. Tapos ang pagpaayos ng patakbo ng ating mga financial institutions para magkaroon tayo ng investment na galing sa ibang lugar. Maraming problema pa ang kailangan gawin. Yung ating struktura, yung electoral process natin, kailangan natin ayusin. Yung ating internet, kailangan natin ayusin. Tayo ay talaga makapagsabayan sa iba't ibang lugar. So lahat ng mga pangangailangan para ang ekonomiya ay maging mas maganda, kailangan na talagang nating balikan ang mga dating plano. Yung mga plano naman na yan, nandyan yan eh. Hindi naman nawala yan. At kaya pwede natin pag-aralan ulit kung kailangan palitan, kung kailangan i-update natin. Pero nandyan pa rin ang mga plano yan. Dahil sa palagay ko, pupunutin lang nila yan. At pag-usapan, kung may kailangan baguhin nila, pwede nang implement. Ang pagkukulang natin ay implementation. Maraming tayong plano. Ang plano nagawa na. Pero ang problema yung implementasyon. Dahil hindi ko alam kung bakit ang gobyerno so far parang nabagal ang pagka-implement ng mga plano. Yung katanungan ko po ano ba yung mga dahilan bakit tumaas yung rating mo of the sa ibang candidates? Hindi pa natin hindi ko nakita ko lang yung mga numero eh. Hindi ko alam kung paano yung mga tanong natin, ano yung tinanong at saan sila pumunta. Kaya't mahirap talaga magsabi. Pero simple lang naman yan sa aking pananaw, yung initial analysis ko, ay may mensahe tayo. May mensahe tayo sa tao na sinasabi, ito yung mga kailangan gawin, ito yung mga plano kong gawin kapag ako'y nahalal. At sa palagay ko naman, tanggap ng tao yung mensahe niyan. Kaya't gumaganda ang suporta para sa akin at sa kandidatura. May kaso, Mr. Senator, ikaw ay manalo bilang Vice President ng ating bansa. Ano yung mga projects na natin yung mga maraming projects dito sa Pilipinas? Ano yung mga pwede mo pa sa plano mo na gawing project dito sa ating bansa? Lahat na. You name it, kulang na yun. Walang project na hindi kailangan. Ano ba yung sobra natin? Sobra ba tayo sa bigas? Hindi. Sobra ba tayo sa trabaho? Hindi. Lahat. Sobra ba tayo sa education? Hindi. Sobra ba tayo sa... lahat ng problema, lahat ng project kailangan. Pero kailangan yung project hindi basta't pamumuwiti ka lang. Dapat yung project ay kasama sa isang malaking plano para nga pagpaganda ng buhay ng tao. Yun ang importante. Kung kaso manalo ikaw na last question lang, manalo ikaw Vice President, ano yung maasahan ng taga-Aklan na ano yung maasahan ng taga-Aklan kung ikaw yung kaso na manalo bilang Vice President? Basta asahan ninyo na kung ano man ang pangangailangan na nakikita natin at the national level, you have to remember, a vice president is only in support of a president. Ginagawang proyekto ay depende sa plano na gagawin kung ano yung uunahin, ano yung ipaprioritize. And it is on a national basis, hindi sa isang probinsya, hindi sa isang bayan, kung hindi on a national basis. So, una dapat kasi bigyan ng pansin ng ating gobyerno, hindi local issues, ang national issues.
And national issues like drug problem, presyo ng bilihin, trabaho, masyado maraming mahirap, kailangan ang approach dyan ay pag-aaralan kung ano ba ang maaaring gawin. Ngayon, saan gagawin yun? Will it be in Aklan? Will it be in Leyte? Will it be in Cavite? Depende yan kung ano ang pinakamaganda. So, hanggat meron tayo, siyempre ang mga area kung saan yan pangangailangan, yan yung mga nabanggit ko. Pero kung paano magiging approach ng susunod na administrasyon, depende kung sino mahalal. Iba-ibang mga idea nila. Kaya tayo nagkakaroon ng election para mamimili para kung sino yung sa palagay natin ang pinakamagandang plano para sa kabutihan ng Pilipinas. Ano po ang magiging message sa mga politikong ito na nagpapako ng kanilang mga tarpaulin sa mga kahoy? Kasi kailangan po natin pangalagaan ang ating nature, no? It is violation. You're not allowed to do that. So ano po magiging mensahe nila? Kasi alam nila na mayroon tayong presidential decree and still people are doing it. In fact, I will mention this one particular group, matuwid na daan kuno. So I do not know if I'm criticizing people here or not, but it had been a problem for me here in Calibo, although you might have seen that not many tarpaulins are there to decrease because we are actually attacking them over the radio. So ano po magiging mensahe sa mga taong ito? Yung mga taong sabi, what other message is there? Don't do that. Pinapatay ninyo yung mga kahoy. But I think more importantly, ay hindi na natin, we have to think in a larger scale. Ang nagiging problema na nakikita natin, itong mga baha, mga flash flood, ay dahil kinalbo na ang mga bundok. At kung kailangan tayo mag-replan, hindi lang sa alagaan kung ano yung nandyan na, kung hindi dagdagan natin ang kahoy, lalo na sa mga watershed. Salamat po dyan, sir. Ang last question ko po maaaring magiging food for thought ito, hindi lang po sa inyo, kundi sa ating lahat ito sa kwartong ito. Saan po nagsisimula ang corruption, sir? I think bawat sitwasyon ay iba. Saan nagsisimula? Nagsisimula siguro yan dahil meron talagang may ganang klaseng tao sa lahat ng lipunan. Merong mabait, merong hindi. Merong corrupt, may magnanakaw. Pero hindi naman natin mape-perfect yan na sasabihin natin zero na ang korupsyon. Pero kailangan na ang solusyon, ang kailangan ay pantay-pantay ang trato sa kung sino man ang nakitang nagnanakaw na korap. Huwag natin pipiliin lamang yung mga kalaban sa politika, kagaya ng ginagawa ngayon. Kung hindi, kahit kasama natin, sorry na lang, wala tayong magagawa. Kung nagnakaw ka, kakasuhan kayo namin, at pag na-prove ang kaso, ikukulong kayo namin. So, that's the only way. Kasi sa ngayon, hindi ka panipaniwala kung minsan ang sinasabi ng iba, anti-corruption pero hindi naman totoo. Kasi yung mga kamalapit sa Pangulo na talagang huling-huli na, walang nangyayari. Yung mga iba na kalaban niya sa politika, kahit naman walang ebidensya, nakukulong kung ano-ano, nagbibigyan ng problema. At ginagamit sa politika. Sinasabi, maraming nagsasabi, pagka hindi kayo sumama sa amin, kakasuhan kayo namin. Yan ang mga nangyayari. Kaya yan ang naririnig ko sa ating mga local, lalo na sa ating mga local executives. So that is not anti-corruption. That is using that is in the improper use of political power for political purposes. So hindi matitigil ang korupsyon kung ganyan pa rin ang panahon. So maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Senator Bongbong Marcos.